Ngayon, may pag-uusapan tayong isang matagal ng usapin na siguradong narinig na ng karamihan sa atin. Ang Marcos Gold o ang sinasabing kayamanang ginto ng pamilya Marcos. Usapang kayamanan, conspiracy theories at ang matagal ng tanong, totoo ba talaga ito? Pero bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala na ang mga usaping ito ay base sa mga kwento at haka-haka na umiikot sa maraming taon. So, gusto mo mag-comment kapatid? Sige nga, at amin niyang babasahin. So tara, tingnan natin ang background ng kwento ng Marcos Gold. Balik tayo noong 1986. Matapos mapatalsik si dating Pangulong Ferdinand A. Marcos Sr. sa EDSA Revolution, isa sa mga naging tanong noon ay saan napunta ang kayamanang sinasabing nakalap ng pamilya Marcos sa mga taon ng kanilang pamumuno. Oh boy! Para masagot ito, itinatag ang Presidential Commission on Good Government o PCCG para imbestigahan at mabawi ang tinatawag na ill-gotten wealth. Ilang taon na ang nakalipas at hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga paghabol ng PCCG sa mga ari-arian na sinasabing pagmamay-ari ng pamilyang Marcos. Mula sa mga mamahaling painting, mga real estate properties, alahas at mga foreign bank accounts, lahat ng ito ay na-recover na at nakadokumentong bahagi ng ill-gotten wealth. Oh boy! Pero may napansin ba kayo? Wala sa mga ito ang ginto o gold bars. Oh boy! Para sa kaalaman ng karamihan, ang Marcos Gold Bars Conspiracy ay naging popular. Alam mo ba kung bakit? Dahil nagbibigay ito ng kwento ng pag-asa, kayamanan at pangarap ng mga Pilipino na muling mapalago ang bansa sa pamamagitan ng yaman na ito. Para sa iba, ang kwentong ito ay simbolo ng pambansang kayamanan, posibleng pag-angat mula sa kahirapan. Ito ang interesting na part. Maraming usap-usapan at conspiracy theories na kumakalat tungkol sa mga umano'y gold bars ng pamilya Marcos. Pero, bakit nga ba may mga kwentong ganito? At saan nagsimula ang mga ito? Oh boy! Gusto mo mag-comment? Sige nga, nang malaman namin ang inyong mga opinion. Isa sa pinakalumang kwento na maririnig natin ay tungkol sa tinatawag na Taliano Gold. Ayon sa teoryang ito, sinasabing may isang sinaunang kayamanan na kilala bilang Taliano Gold na nasa kamay ng pamilya Marcos. Sinasabing ang ginto ay bahagi ng kayamanan ng mga sinaunang kaharian bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Ito raw ay iniwan sa mga Marcos. Kaya't maraming kwento na ang pamilyang ito ang may hawak ng napakalaking ginto. Pero ito ang twist mga kapatid. Hanggang ngayon, walang pisikal na ebidensya o opisyal na dokumentong nagpapakita na totoo nga ito. Maraming istorya nang nagsasabing ang Taliano Gold ay bahagi lamang ng urban legend o alamat. Kung tutuusin, kung totoo man ito, sana may mga dokumento o pisikal na ebidensya na magpapatunay dito. Kaya hanggang ngayon, mananatiling kwento na lamang ang Taliano Gold. Ngayon, oh boy, bukod sa Taliano Gold, may iba pang mga kwento na nagpapakita raw ng mga deposito ng ginto sa ibang bansa. May mga sinasabing bank documents na nagpapakita ng malaking deposito
sa pangalan ng pamilya Marcos. Pero mga kapatid, maraming eksperto at opisyal ang nagsabi na hindi validated ang karamihan sa mga dokumentong ito. Ang ilan ay tinuturing na peke. Halimbawa, may mga bank statements daw na nagpapakita ng deposito ng ginto sa Switzerland at ibang bansa. Pero walang confirmation mula sa mga bangko mismo. Kaya maraming duda kung totoo nga ba ito. Maraming duda kapatid kung totoo nga ba ang mga dokumentong ito. Kahit na maraming haka-haka at mga dokumento ang lumabas, may mga pagkakataon naman na mismong ang pamilya Marcos ang nagbigay ng pahayag tungkol sa kanilang yaman. Ayon sa kanila, ang kanilang kayamanan ay hindi daw ilgatan, kundi personal na yaman mismo ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Pero ang tanong, saan nga ba nanggaling ang kanilang kayamanan? At bakit walang malinaw na ebidensya ng mga gold bars na sinasabi? Marami pang ibang teorya tungkol sa Marcos Gold, pero sa ngayon, walang matibay na ebidensya para patunayan na may mga gold bars na hawak o nakadeposito sa ibang bansa. Sa mga na-recover na ill-gotten wealth ng PCZZ, wala ni isang ginto o gold bars na kasama. Ang lahat ng kanilang na-recover ay nasa anyo ng cash, ari-arian at mga bank accounts. Siguro kaya maraming naniniwala ay dahil sa likas na interest natin sa mga kwento ng kayamanan at conspiracy theories. Pero sana tandaan natin na ang mga ito ay kwento lamang hanggat walang konkretong ebidensya. Evidence is the main sanctions by the rules of court. At dyan nagtatapos ang ating masusing pagtalakay sa controversial na isyu ng Marcos Gold. Kung natuto kayo at nag-enjoy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-share ang video na ito. Mahalaga na maging mapanuri tayo at hanapin ang totoo sa likod ng mga kwento. Maraming salamat sa panunood. Stay informed, stay curious at patuloy nating pahalagahan ang katotohanan.